Mabilis ang mga hakbang niya at walang kaabog-abog na nabuksan niya ang pinto ng kwarto ng asawa. Gigisingin na sana niya ito ngunit napahinto siya nang gumalaw ito tumambad sa kanyang katawan nitong natatabingan lamang ng manipis na pantulog. Ilang beses siyang napalunok sa pagkakatitig doon. Bago pa man humantong sa kung saan ang kanyang mga mata, mabilis na siyang lumabas ng silid nito. Ipinangako niya sa kanyang sarili na kahit kailan ay hindi siya paaapekto dito. At lalong hindi na niya hahayaang magkaroon itong muli ng espasyo sa puso niya. Tama ng isang beses na nasaktan siya at lumuha dahil dito. Bumalik siya sa kanyang silid at ibinalik sa cabinet ang damit. Bago tuluyang bumaba ay sinilip niya muna ang anak sa kabilang kwarto at ginawaran ito ng isang halik sa noo. Samantala na alimpungatan naman si Jenny. Kaya dali-dali itong bumangon at naalala na may pasok siya sa opisina. Naligo siya at kasalukuyan nagbibihis nang makatanggap ng tawag mula kay Nathan. "Huwag ka nang pumasok dito sa opisina magmula ngayon. Asikasuhin mo ang anak natin." Tinig nito sa kabilang linya. "Pero paano ang..." "Nagpapahanap na ako ng ipapalit sa'yo. Kaya wag mo nang isipin yon. Gisingin mo na si Jessica at baka mahuli pa siya sa klase niya. Ako na lang ang magsusundo sa kanya mamaya. Bye." Ni hindi na nagawang makapagsalita ni Jenny dahil mabilis na pinutol ni Nathan ang tawag. Naiiling na pinuntahan ni Jenny ang kwarto ng anak at ginising ito. "Baby, anak, gising na. Papasok ka pa sa school." Masuyo niyang saad at marahan itong niyugyog sa balikat. Agad naman nagising ang bata at naupo na nakayakap sa kanya. "Mom, where is Dad?" "Kakaalis lang anak. Si Mommy na munang maghahatid sa'yo sa school." Lumungkot ang mukha ng bata dahil sa narinig. "Akala ko pa naman siyang maghahatid sa akin." "Don't be sad, baby. Daddy will come in the afternoon para sunduin ka." "Talaga po?" "Yes, baby." "Yay!" Sigaw nito nakababakasan ng katuwaan ng muka. "Maligo ka na, maghahanda lang ako ng almusal." "Sige po." At mabilis na nitong tinungo ang banyo bitbit ang tuwalya. Bumaba na rin siya at naghanda ng kanilang almusal. Makalipas ang kalahating oras ay nakahanda ng pagkain sa lamesa at saktong nakabihis na rin ang kanyang anak. Magana silang kumain at nang matapos ay inihatid na niya sa school ang anak. Katulad ng mga nakaraang araw, nakita at narinig na naman niya ang panunukso ng mga kaeskwela sa kanyang anak tungkol sa kawalan nito ng ama. But the good things for her daughter is, hindi ito masyadong nagpapaapekto sa mga pangangansyaw ng kaklase. Instead, her daughter just give them a friendly smile. Hatid tanaw niya ito hanggang sa tuluyan na itong makapasok sa classroom nito. Makalipas ang ilang sandali ay umuwi na rin siya at nagsimulang maglinis ng bahay. Napansin niyang mga kortina sa bintana at mukhang kailangang palitan. Kaya walang pagdadalawang isip na tinanggal niyang mga yon at pinalitan ng mga bago. Matapos yun ay sinunod niyang living room. Pinalitan niyang mga cover ng sopa. Nilagay niya din ang isang picture frame sa ibabaw ng center table na kung saan magkakasama silang tatlo sa naturang larawan. Pinagmasdan niya yon, partikular sa mukha ng asawa, at kusang sumilay ang isang ngiti sa kanyang mga labi. "Kung sana lang ay may lakas ako ng loob na sabihin sa iyo ang totoo, siguro hindi aabot sa punto na kasusuklaman mo ko. Nagmahal lang ako at sobra ding nasaktan sa panlalamig na ipinaparamdam mo sa akin noon." Inalala niyang mga panahong magkasama silang dalawa at masayang nagtatawanan. Kasiyahan at tawanan na akala niya'y wala ng katapusan. Ngunit biglang nagbago ang lahat nang bigla na lang manlamig sa kanyang kaibigan sa hindi malamang dahilan. Nagsimula itong dumistansya at mas lumayo nang dumating si Ruby. She had no choice kundi ang magkunwaring ayos lang ang lahat. Pumaling ang paningin niya sa batang si Jessica at napaluha siya ng maalala ang mga pinagdaanan. Mailuwal lang ito. Hinaplos niya ang mukha nito sa larawan at maya-maya pa'y ibinalik na iyon sa kinalalagyan at tinapos ang paglilinis. Tanghali na nang matapos siya sa lahat ng gawain. Hindi siya nagluto ng pananghalian dahil siya lang naman ang kakain. Ininit na lamang niyang natirang pagkain kaninang umaga. Pasado 5:00 nang maalala niya ang anak, kaya nag-send siya ng message sa asawa. Abala sa pakikipag-usap sa kliyente si Nathan nang makatanggap ng text mula kay Jenny. Agad niya itong binasa at mabilis na nagpaalam sa kausap. Lakad-takbo ang ginawa niya para lang makalabas ng kumpanya at tinungo ang sasakyan. Mabilis niyang pinasibad ang kotse at tinahak ang daan patungo sa paaralan ng anak.
Sa eskwelahan naman kasalukuyang hinihintay ni Jessica ang ama nang lapitan siya ng grupo ni na Angel. Ito ang batang madalas mambuli sa kanya. Paano ba yan? Mukhang mapag-iiwanan ka na naman. Kung bakit naman kasi wala kang daddy na naghahatid at sumusundo sa'yo? Saad nito at pahagyapang pinitik ang ilong niya. Don't touch me! Mariing wika niya at lumayo dito. Wow, nag-i-English na naman siya. Patuloy nito at muling lumapit sa kanya. Siguro kaya wala kang daddy kasi may pamilya na siyang iba or baka kabit ang mami mo. Dahil sa narinig ay mabilis na sinambilat ni Jessica ang braso ng batang si Angel. Don't you ever try to say that word again or else I will hit you. Ang tapang, wika ng kasamahan ni Angel na si Raida. Isa ka pa, baling dito ni Jessica. Sa pagkakaalam ko, ang mama mo ang kabit. Kaya wag na wag niyo akong tinutukso dahil kahit lumaki akong walang ama, wala akong problema dahil pinalaki akong maayos ng mami ko. Hinihingal na saad niya at pabalyang binitiwan si Angel. Tatalikod na sana siya nang hablutin ni Raida ang mahaba niyang buhok. Di baling kabit ang mami ko, nakakasama ko naman ang daddy ko. Samantalang ikaw walang daddy. Wika nito't sinabunutan ng di nakahumang na si Jessica. Napahiyaw naman sa sakit si Jessica gawa ng pagkakasabunot nito sa buhok niya. Pilit siyang kumawala mula rito at gumanti nang dumating ang batang si Akiro. Raida, stop it! Sigaw nito at mabilis na nilapitan si Jessica. Are you okay? I'm not. Tugon nito at inayos ang nagulong buhok. Tinulungan ni Akiro sa pag-aayos ng buhok si Jessica. Saka binalingan ng dalawang kaklase. Kayong dalawa, duro pa nito sa dalawang nakayo ko. Kapag nalaman or nakita ko pang inasar niyo si Jessica, hindi ko na kayo pakokopyahin sa mga takdang aralin natin. Copy? Gustuhin man ng mga itong tumutol, hindi nila magawa. Dahil si Akiro ang nangunguna sa kanilang klase. At itong natatakbuhan nila kapag may hindi sila alam sa aralin nila. Copy? Tila maamong tupa na sagot ng mga ito at naglakad palayo. Nasaan na ba si Tita Jen? Bakit wala pa siya? Tanong ni Aki habang naglalakad sila patungo sa may gate. Si Daddy raw ang susundo sa akin, sabi ni Mommy. Ah, okay. Ikaw, bakit nandito ka pa? Wala pa ba si Daddy Akiro? Wala pa. Nagkwentuhan ng dalawang bata habang naghihintay ng kanika nilang sundo. Ilang sandali pa'y natanawan na ni Akiro ang daddy niya. Andyan na pala si Daddy. Wika nito't sinalubong ang ama. Dad! Masayang bati nito't agad humalik dito. Natatawa namang niyakap ni Akiro ang anak saka bumaling kay Jessica. Wala ba akong hug mula sa isa ko pang anak? Nakangiting tanong nito't ibinuka ang isang braso. Patakbo namang lumapit dito si Jessica at yumakap sa kinilalang ama. Sa di kalayuan nakatayo si Nathan at nakangiti itong nakatingin sa tatlo. Pinapangako ko anak, magiging mabuting ama ako sa'yo. Babawi ako at ipaparamdam ko sa'yo ang pagmamahal ng isang ama na inaasam mo. Saad niya habang ang mga matay nakatutok sa anak. Huminga muna siya ng malalim bago nagpa siyang lumapit sa mga ito. Nang tuluyang makalapit sa mga ito'y sinalubong siya ng mahigpit na yakap ng kanyang anak. Sabay halik sa kanyang pisngi. Ang daya mo, Dad! Wika nito nang bumitiw mula sa pagkakayakap sa kanya. At paano naman naging madaya si Daddy, Aber? Nakangiting tanong niya dito. Ewan ba niya pero habang tumatagal mas sumasaya at gumagaan ang pakiramdam niya. Tuwing tinatawag siya nitong Daddy. Kasi po hindi niyo ginising ako kanina. Nakalabing tugon nito. Pabirong piningot niya ang ilong nito. Maaga pa kasi masyado kaninang umalis si Daddy. At isa pa ayokong istorbohin ang tulog ng baby ko. I love you, Daddy. I love you too, baby. Ang batang si Akiro na namewang. Pwedeng ako naman? Ha? Nakakunot noo itong tiningnan ni Jessica. I want a hug to Daddy Nathan too. Wika nito at mabilis na lumapit kay Nathan. I miss you, Daddy. I miss you too, little handsome. Tugon niya at binigyan ito ng isang mahigpit na yakap. Napasimangot ang batang si Jessica. Daddy ko yan!
at hinila palayo si Aki kay Nathan. Bakit? Daddy ko rin naman siya ah. Umingos si Jessica dito saka lumapit sa daddy Akiro niya. Sige, palit na lang ulit tayo ng daddy. Aniya at nagpakarga kay Akiro na natatawa sa kakulitan ng mga ito. Ayoko nga. Matagal mo nang kasama ang daddy ko eh. Kaya dapat sa akin siya. Wika nito sa kapatakbong kumarga din kay Akiro na kamuntik na nitong ikabuwal. Mabuti na lang at maagap si Nathan. Kaya hindi ito tuluyang natumba. Behave kids. Ani Akiro na natatawa pa rin. Parang tayo lang noong bago ka pa lamang sa Bicol. Nakikimama at papa sa magulang ko. Natatawang wika ni Nathan. Natural, kanino pa ba kami magmamana? Panabay na saad ng dalawang bata at nagkatinginan pang mga ito. Ba't nakikigaya ka? Nakabusangot na sita ni Akiro kay Jessica. Hindi nagkataon lang na pareho tayo nang naisip. Ang sabihin nyo pareho kayong matalino. Duwet naman ang dalawang ama na ikinatawa ng dalawang bata. Tama mga daddy! Chorus ulit ng mga ito. Nagtawanan ng apat na tila ba'y wala silang pakialam kahit pinagtitinginan na sila ng ibang tao. Nagkwentuhan pa ang dalawang ama bago tuluyan nagpaalam sa isa't isa. Tahimik na nagmaneho si Nathan samantalang abala naman sa pagbabasa ang anak. Baby? Tawag niya dito. Po? Kumusta sa school? Napipila ng bata sa tanong ng ama. Hindi niya alam kung sasabihin ditong madalas na pang-aaway ng mga kaklase. Sa huli pinili niya na lamang na itago dito ang totoo. Maayos naman po. Wala bang nangaaway sa'yo doon? Muli ay natigilan siya. Ilang sandali bago siya sumagot sa ama. Wala naman ho. Saka muling itinuon sa binabasang atensyon. Pasimpleng nilingon ni Nathan ang anak. Pakiramdam niya may problema ito. At ayaw sabihin sa kanya. Siguro kailangan niyang kausapin si Jenny tungkol doon. Nagmarating ang bahay ay agad na bumaba ang bata at patakbong pumasok sa loob. Lumabas naman si Jenny nang makitang dumating na ang mag-ama. Nagulat pa ito nang makasalubong sa may pintong tumatakbong anak. Dahan-dahan lang anak, baka madapa ka sa ginagawa mo. Sigaw niya dito dahil tuloy-tuloy itong umakyat sa may hagdan. I love you, Mom! Sa halip ay ganting sigaw nito na mabilis isinara ang pinto ng kwarto. Mabilis naman itong sinundan ni Jenny at kinatok. Nagtatakang sumunod naman si Nathan. What happened? Nag-aalala lang ako sa anak ko. Bakit? Baka natigil ito sa pagsasalita nang marinig nilang bumukas ang pintuan at iniluwa ang luhaang si Jessica. Mahal niyo naman ho ako, di ba? Aniya na tiningnan sila sa mata. Yes, baby. Mahal na mahal ka namin ng daddy mo. Inaway ka na naman ba nila? Ani Jenny. Opo. Garalgal na wika nito saka bumaling kay Nathan. Hindi mo naman na kami iiwan. Di ba, daddy? Nagtataka man ay nagawa pa rin itong sumagot. Promise, daddy will never leave you again, baby. Pagkawika niyon ay niyakap niya ito ng mahigpit. Naiiyak namang nakamasid si Jenny sa mag-ama. At humihiling na sana nga'y hindi na sila magkahiwa-hiwalay pa. Bumaba siya para maghanda ng kanilang hapunan. Hinayaan na lang ni Nathan na umiyak sa balikat niya ang anak. Nang maramdaman niyang kumalma na ito ay sa kanya ito kinarga pababa. Umupo siya sa mahabang sopa at pinahiga sa kanyang hita ang anak. Kunentuhan niya ito ng mga nakakatawang kwento na pambata. Nalabis naman itong ikinatuwa dahil unang pagkakataon yun na ginawa ng ama. Maya-maya pa'y lumabas na si Jenny mula sa kusina at sinabing handa na ang pagkain. Magkahawak kamay na tinungo ng mag-amang hapagkainan. Nang makatapos sa pagkain, nagpresenta si Nathan na siya nang maghuhugas at maglilinis sa kusina. At pinatulog naman ni Jenny ang anak. Lumipas ang isang oras, hindi pa rin bumababa ang asawa. Kaya umakyat na rin siya sa taas at tinungo ang silid ng anak. Nabungaran niya ang asawa na nakaupo sa gilid ng kama nito, habang mahimbing namang natutulog ang kanilang anak. Lumapit siya dito at tumayo sa kabilang gilid ng kama. May problema ba siya sa school? Kanyang tanong. Sa klase, wala naman. Matalino ang anak ko. Correction,
Anak natin. May diing pagtatama niya. I'm sorry. Tulad nga ng sabi ko, matalinong bata si Jessica. At ni minsan hindi ako nagkaproblema sa kanya. Maliban na lamang sa mga batang madalas siyang ibuli. What? Tinutok siya ng mga ito na baka raw kabit ang mommy niya or di kaya'y disgrasyada kaya wala siyang ama na naghahatid at sumusundo sa kanya. Huminto ito sa pagsasalita at hinaplos ang buhok ng anak. Marahil tinukso na naman siya kanina kaya siya umiyak. Pero masaya naman siya kanina nang sinundo ko siya galing sa school. Magaling magtago ng nararamdaman ng anak natin. You need to know her better. Bilang ama niya, tungkulin mong pasukin ang puso niya at kaisipan para hindi ka mangapa sa dilim. Kahit hindi na bilang isang asawa, maging isang ama ka lang sa kanya, malaking bagay na yon para sa akin. Maaasahan ba kita? May awang humaplos sa puso ni Nathan para sa anak ng mga sandaling yon. Wala siyang kaalam-alam na sa kabila ng pagiging bibo nito, ganoon palang nararamdaman nito. Hinalikan niya ang anak at ngumiti sa asawa. Deal. Pagtulungan nating palakihin siya ng maayos at iparamdam na buo ang kanyang pamilya. Kasabay ng mga binitiwang salita ay inilahad niya ang kamay sa harapan ng asawa na walang pag-aatubiling inabot naman ito.